Magandang hapon mga boss. Oo, hapon na mga boss. Kahit na nakikita yung tirik yung araw. Hapon na talaga dito. Alas 5:30 na ng hapon dito. At ayan, may pagkat manapon po karangan akong kabalena kapampangan. Mga boss, ang pag-uusapan natin ngayon para sa ating mga kapatid na driver na nagtatanong. Paano nga ba maging isang delivery driver dito sa Italy? May kaibaan ba ito sa pagiging driver sa Pilipinas? Kano ba yung sahod? Paano kung magkaroon ka ng violation sa daan? Sino magbabayad? Paano kung na-aksidente ka? Ano yung magiging sitwasyon o bayaran? At iba pa, pag-uusapan natin. Well, unahin natin doon sa sistema ng pagiging driver o delivery driver dito sa Italy. Dito sa Italy mga boss, hindi katulad sa Pilipinas na kapag driver ka, meron ka laging painante. So, dito mostly ang mga delivery driver dito mag-isang nagde-deliver. Drive nila at baba nila kung ano man yung dinideliver nila. Yun, isa yun sa kaibaan. So, pagdating naman sa kitaan, sa pagiging isang delivery driver, maganda naman yung kita sa pagiging delivery driver. Dahil nga medyo mataas yung bigay sa pagiging driver kesa doon sa naglilinis ka or ibang mga trabaho na pwede mong pasukan. Masasabi talaga natin na maganda yung kitaan pagiging driver. At syempre tayo bilang mga lalaki, mahilig tayo sa sasakyan. So maaari nating ma-enjoy yung trabaho natin dahil driving. Next, yung violation. Paano kung nagkaroon tayo ng violation sa daan? Sino ba yung magbabayad nun? Well, depende yun mga boss. Sa ibang mga kumpanya, kahit pa sa mga kumpanya ng mga Italian, ang driver ang nagbabayad doon. Pero dito sa amin, kapag hindi mo kasalanan yung violation, ate, yung sistema doon, mag-aati kayo ng company. Paano yung halimbawa naman nahuli ka sa daan at natimbang ka, overweight ka, may katumbas na multa yun. Malaki ang multa nun mga boss actually. So sino magbabayad nun? Well, dito sa amin, kapag ganong nahuli ka na ganon at natimbang ka, ang magbabayad nun ang kumpanya. Wala kang sagutin doon. At syempre mababawasan ka ng points sa license mo nun. Dahil kapag nasa highway ka o super highway ka nadali, talagang may bawas sa license yon. So paano naman yung bawas mo sa license mo? Ano yung magiging sistema doon? Sa amin mga boss, kapag medyo tagilid na yung lisensya mo at paubos na yung points mo, so kailangan mo mag-schooling. Punta ka uli sa mga driving school, mag-recover ka ng points at ang kumpanya pa rin ang magbabayad ng mga points mo na yon para bumalik ka dun sa normal na points ng license mo. So, ano pa? Paano naman kung maaksidente ka sa daan, babasagan ka ng side mirror, like for example, sino magbabayad? Depende pa rin yan mga boss. Meron pa rin mga ibang kumpanya na sila ang driver ang nagbabayad noon. Kasi ito, personal experience ko to. Meron ako dating aksidente at ang naka-aksidente sa akin, Italian. Katulad ko rin na delivery driver at sa pagmamadali niya, nasabitan niya yung side mirror ko.
talagang wasak, basag na basag. So, dito naman, pag mga ganong aksidente, kalmado lang. Pagka magkakaroon lang kayo ng agreement at magkakasundo lang kayo, ah, tapos pwede na kayong umalis. So, nabanggit niya sa akin na sa kanila daw, papabayad ng kumpanya sa kanila yung ganong aksidente. Kaya siyempre, kailangan din mag-ingat. Pero dito sa amin, awa naman ng Diyos, ang mga aksidente natin dito, walang binabayaran yung mga driver kapag sa aksidente. Kasi alam naman natin na parte ng pagiging driver yung aksidente sa daan. Pero siyempre, kahit na ganun wala silang binabayaran, ingat pa rin sila. Kasi nga, yung mga truck nila, parang kanila na yan. Araw-araw na nilang kasama yan, parang nagiging pangalawang taanan na nila yan. Actually, mas matagal pa nga yung nilalagi nila sa mga truck nila kaysa sa mga bahay nila. Kaya naman, alagang-alaga nila yan. Kumbaga kasi sa amin, bawat driver, may kanya-kanyang truck yan. So, ikaw ang bahalang mag-maintain ng truck mo, ikaw ang bahalang mag-alaga ng truck mo. So, kaya ang ginagawa nila, talagang iniingatan nila yan. Nililinisan nila, pinapalitan nila ng gulong kung kinakailangan, at kinukondisyon nila. At kapag kailangan na ng maintenance, sinasabi nila sa akin yan. So, ako naman ang nag-o-organize noon para mapa-maintenance ang kanilang mga sasakyan. So, ano pa ba? Sitwasyon ng pagiging isang delivery driver, mga boss, nakaka-enjoy kasi nakakarating ka sa iba't ibang lugar, nakakakita ka ng mga magagandang view. Pero hindi rin madali kasi yung pagiging delivery driver, trabahong palalaki talaga. Kumbaga kailangan talaga ng lakas. At kung mahina-hina ka, ayaw ka talaga. Pero siyempre, kapag ka talagang liitin mo ka na willing mapagod, kakayanin. At may enjoy mo dahil driving eh. Katulad ng sabi ko, tayong mga lalaki, gustong-gusto natin yung ganong klaseng trabaho. Nagda-drive tayo, nagda-travel tayo. At isa pa, siyempre, ang buhay ng isang delivery driver, hindi naman laging maganda yan. May mga araw na maganda yung araw mo, pulido yung deliver mo, walang aberya, mabilis ka nakakapag-deliver, smooth, kumbaga. Pero may mga araw din naman na pangit yung araw mo. Kumbaga, umpisa pa lang ng araw mo, na-aberya ka na, natatraffic ka na, nagkakaroon ka na ng problema sa mga deliver mo. So, yun, parte yun ng pagiging isang delivery driver. Na dapat, pag pinasok nyo yung mundo ng pagiging delivery driver, expected nyo na yung mga ganong klase na pangyayari. At siyempre, yung mga eksena sa daan, yung mga matitigas ang ulo na driver na makukulit, so kasama yan. Alam nyo na yun. Yun, basic na lang yun sa pagiging isang driver. Alam nyo na yun. So, yun lang mga boss. Yun lang ang gusto kong i-share sa inyo para din may idea kayo kung gusto nyong maging isang delivery driver dito sa Italy o kaya naman gusto nyong maging part ng ating kumpanya, ng kasama namin. Ayan, welcome naman lahat. Sabi ko nga, di naman ako namimili na makakasama. Actually, kahit nga walang experience, walang problema sa akin. Dahil yung experience, naniniwala ako, natututunan yan. Kahit hindi ka gaanong magaling mag-drive, naniniwala ako na gagaling ka. Kasi halos lahat naman tayo nanggaling dun. Halos lahat naman tayo, dati hindi naman tayo kagalingan mag-drive. Bago tayo naging isang professional driver, talagang isa rin tayo sa mga nagbibigay ng problema sa mga sasakyan sa daan. Pero ako, mas okay sa akin yung tao na gustong matuto at syempre yung willing talagang magtrabaho at responsable sa trabaho. Kaya para sa akin, welcome kayo lahat kung gusto nyo maging bahagi dito sa amin.
magaling ka, well experienced ka, wala kang experience, basta gusto mong subukan, ayan, i-PM mo lang ako at subukan natin. So, yun lang mga boss. Hanggang dito lang yung ating vlog ngayong araw na to at yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Para din hindi na tayo ganong nagkakatanungan sa chat box para malinaw. Kaya ginagawan ko ng ganitong klaseng mga video. Ngayon, kung may kulang man, ayan, pwede nyong itanong kung ano man yung kulang na gusto nyong malaman. So, hanggang dito na lang mga boss. Again, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa atin. Ayan, lalo na dun sa mga patuloy na nagpa-follow sa atin at dun sa mga bagong followers na pumapasok sa atin. Tambay lang kayo mga boss. Walang special dito sa ating mga vlog. Pero dito, talagang marami ka ding matututunan. Lalo na yung realidad ng buhay dito sa abroad at trabaho dito sa abroad. Ingat palagi mga boss. See you next vlog.